Wala pang desisyon ang Presidential Commission on Good Government o PCGG kung ipasusubasta ang Malacanang collection ng Marcos Jewelry. Kamakailan ay nagpasya ang Sandigan Bayan na i-forfeit o ibalik sa kaban ng bayan ang nasabing jewelry collection na tinatayang nagkakahalaga ng $110,000 o mahigit 4.9 million pesos. May report si Cara David. Or there will be a permanent exhibit. Ikinatuwa ng Presidential Commission on Good Government o PCGG ang desisyon ng Sandigan Bayan na i-forfeit in favor of the government ang Malacanang collection ng mga Marcos Jewelry. Ayon sa desisyon ng Sandigan Bayan, ang mga alahas na ito ay bahagi ng mga ninakaw at iligal na yaman ng mga Marcos, kaya kailangang ibalik sa kaban ng bayan. Ayon naman kay PCGG Chairman Andres Bautista, ito ay tagumpay ng kampanya laban sa korupsyon. It's really a victory also for the Filipino people, no? Kumbaga, I said that the lesson, immortal lesson, is that corruption and crime does not pay, and that it may take long, but eventually the long arm of the law will catch up with you. Ang Malacanang Jewelry Collection ng mga Marcos ang isa sa 3 set ng mga alahas ng pamilya Marcos na nasa mga vault ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ang sinasabing pinakakaunti at pinakamura sa 3 koleksyon ng alahas na naiwan ng pamilya Marcos sa palasyo noong panahon ng 1986 EDSA Revolution. Tinatayang nasa $110,000 ang halaga ng mga alahas base sa mga appraisal ng mga auction house noong 1991. Ang iba pang jewelry collection, ang Romeliotes Collection o ang mga alahas na nasabat sa Ninoy Manila International Airport ilang linggo matapos mapatalsik ang mga Marcos. Tinatayang nasa 4.7 million hanggang 6.4 million dollars ang halaga nito. At ang Honolulu Collection na nasa 1.5 to 2 million dollars ang halaga. Plano ng PCGG na magkaroon ng exhibit ang mga alahas pero wala pa silang desisyon tungkol sa pagsusubasta ng mga ito. Itong Malacanang collection, nanalo tayo sa Sandigan Bayan, hindi natin alam kung anong gagawin ng mga Marcos, kung sila ay mag-MR o mag-file ng appeal sa Korte Suprema. In terms of options, again, pwedeng mag-exhibit, pwedeng ibenta na yung mga iba. Wala pa mang desisyon ng gobyerno, ilang auction houses na tulad ng Christie's at Sotheby's, mga international auctioneer ang nakipag-ugnayan sa PCGG para sa posibleng pagpapasubasta sa mga naturang alahas. Ayon naman sa PCGG, kailangan pa nilang konsultahin ang Department of Finance at Bureau of Customs kaugnay nito. Sinubukan ng GMA News na kunan ng pahayag si Ilocos Norte Representative Imelda Marcos. Pero sabi ng staff nito, hindi pa sila pwedeng magkomento hanggat hindi pa nababasa ng buo ang desisyon ng Sandigan Bayan. Masaya naman ang palasyo sa desisyong ito ng Sandigan Bayan. Matagal na pong naghihintay si Juan de la Cruz sa mga desisyon na katulad niyan para mabigyang katarungan yung paghahanap at pagbawi sa mga illegal na yaman. Cara David, GMA News.